Magandang araw po sa inyo lahat at nais kong ibahagi sa inyo ang kapangyarihan ng picture book, ang kahalagahan nito sa mga batang mambabasa. Alam niyo po ba na hindi sinusunod ng DepEd Malolos ang matatag curriculum para sa grade 1 at 2 dahil sa mataas na porsyento ng mga bata na napabilang sa mababang literacy. Um, Pero paano nga ba natin sila ganap na masusolusyonan? Matutulungan ang problema ang kanilang kinakaharap. Bilang isang guro, manunulat at kwentista na nagsusulong na may pakilala sa mga batang mambabasa ang aklat pambata, ngayong araw ay nais kong bigyang pansin ang kahalagahan at kapangyarihan ng picture book para sa mga batang mambabasa. Seryoso ang problema kinakaharap ng mga paaralan sa literacy. Hindi lamang dito sa division natin sa Malolos, kung hindi, pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit sa tamang hakbang at pamamaraan, ang problemang ito ay masusolusyonan gamit ang picture book. Bago tayo tumako sa talakayin natin ngayong araw ay busisiin muna natin mabuti ang pagkakaiba ng picture book at illustrated book. Ang picture book, ang una natin gagamitin sa pagtuturo sa mga bata. Bagamat parehong nilikha ang picture book at illustrated book para sa mga batang mambabasa at pareho itong gumagamit ng mga kaakit-akit na ilustrasyon, magkaiba ang dalawa sa isa't isa. Habang ang isang picture book ay gumagamit ng ilustrasyon para maging isang pangunahing bahagi ng pagkukwento, ang isang illustrated book naman ay gumagamit ng mga visuals para suportahan ang mga salita na siyang pangunahing pamamaraan ng pagsasalaysay sa isang kwento. Tandaan mabuti, magkaiba ang picture book at illustrated book. Picture book ang muna natin gagamitin sa pagpapabasa sa mga bata. Subukan nating alalahanin yung unang araw na binabasa tayo sa tahanan at paaralan. Marahil yung iba sa inyo ay maaalala kung paano kayo sa pinitang pinabasa ng inyong mga nanay sa inyong bahay o ng mga guro gamit ang abakada at stick. Okay, na kapag hindi mo nabasa ang nasa abakada, malamang sa malamang ay dadapo sa mga palad nyo ang stick. Das nga kamay ng mga nakaranas nun. Isa po ako nun. Isa pa, kung mabait-bait naman yung tagapagpabasa mo, malamang sa bulyaw lang ang aabutin nyo. Pero ngayong araw ay babalikin natin ang maling konseptong ito sa isipan ng mga bata. Pag hindi ka nakabasa, papaluin kita. Kapag makulit ka, mababasahin kita. Kapag hindi mo yung nabasa, si principal ang magpapabasa sa isang principal's office. Sige ka, matapang yun. Lagot ka. Hala, gawin daw bang panakot ang pagpapabasa? Alisin natin ito. Imbis na takot ang mamayani sa puso ng bata sa unang danas sa pagbabasa, bakit hindi natin ito palitan ng masasayang alaala? Gamit ang kapangyarihan ng picture book. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng picture book sa pagpapalawak ng interes sa pagbasa ng mga bata. Mahalaga itong kagamitan sa early education, sa kinder po at sa kinder at sa preschool, ayun. Sa kinder at preschool, kung saan ginagamit natin ito para mahikayat sila at magkaroon sila ng interes sa pagbabasa. Sabi ni Evelyn Elliot sa kanyang article na The Power of Picture Book, Benefits and Why They Are Important for Early Education nitong August 2024 lamang. Sabi niya, reading picture book is an incredible way to engage children in discovery and learning. Ayon rin sa kanya, may 5 kapangyarihang dulot ang picture book. Isa-isahin natin ito. Una, pagbuo ng kritikal na kasanayan sa mga bata. Ang picture book ay isang mahusay na paraan upang ipakilala sa batang preschool at kindergarten ang pagbabasa. Kapag maaga silang nagsimula na magbasa, ay natututo sila ng mga maraming kritikal na kasanayan sa pag-unlad. Kabilang nga dito ang pagbuo ng wika, pag-unawa, at komunikasyon. Halimbawa, ang mga larawan sa picture book ay magagamit upang matulungan sila sa pagkonekta ng mga ideya at salita na nakapaloob sa picture book. Hinihikayat nito ang pagbuo ng bokabularyo at pag-unawa sa binasa.
Sa katunayan, base sa pag-aaral ni Martinez at Harmon noong 2012, kung saan sinuri nila ang 30 aklat pambata, napag-alaman nila na sa mga batang mambabasa at sa mas nakatatanda mambabasa, magkaiba ang epekto ng picture book. Sa mga batang mambabasa, nagagamit nila ang mga larawan o illustration sa picture book sa pag-alam sa lahat ng kaalaman na halimbawa, plot, character, setting, at mood. Ito yung tinatawag nating mga elements na nakapasok sa isang istorya. Samantala, sa mas malalaking mambabasa, ginagamit nila ito para mapagtibay po nila o malaman nila yung setting at yung mood ng isang kwento. Okay, so mahalaga ang picture book sa mga bata na mababasa. At dito papasok ang ikalawang kapangyarihan ng picture book. Ito ay ang pag-unawa sa pagbasa. Paano nga ba nakatutulong ang isang picture book sa pag-unawa sa pagbasa? Ang mga picture book ay tumutulong sa mga bata na lumago ang kanilang kakayahan na maunawaan ang kwento at matukoy ang mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. Kapag nakikita nilang buhay at lumilipat yung mga karakter sa iba't ibang pages, natutulungan nito ang mga bata na maunawaan ang simula, gitna, at wakas ng isang kwento. Actually, kapag itinuturo ko to sa mga mag-aaral ko, lima talaga yun, di ba? Unang pangyayari, pataas yung pangyayari, kasugdulan, bababang pangyayari, at ang wakas. Okay? Gamit ang picture book ay tinutuklas nila kung bakit at paano nangyayari ang mga kwento na nakapaloob sa isang kwentong pambata. Sa ngayon, makikita nyo ngayon ang ilang halimbawa ng mga picture books na nailakhala sa Pilipinas na may layuning magpalago ng social, emotional na kakayanan sa mga bata. Bakit? Bakit ito mahalaga? Dahil ito ang ikatlong kapangyarihan ng picture book. Social, emotional na paglago ng mga bata. Kapag nakikita ng mga bata kung ano ang nararamdaman at nararanasan ng mga karakter na nakapaloob sa kwento, nagkakaroon sila ng mas higit na koneksyon sa mga karakter na narito. Ang mga bata din ay nauunawaan nila o nakalilikha sila ng mga aral na nakapaloob dito. Imagine, walang nakasulat sa wordless picture book, pero nakalilikha sila ng mga magagandang aral gamit ang mga larawan. Ito ang pangatlong kapangyarihan ng picture book. Tumataas ang kanilang emotional intelligence. Tandaan natin na ang emotional intelligence ay isang mahalagang sangkap upang ang isang individual ay magkaroon ng tagumpay sa hinaharap. Pang-apat na kapangyarihan ng picture book, ang pagkamalikhain at imahinasyon. Ang pagkamalikhain at imahinasyon ay nahahasa rin sa pamamagitan ng picture book. Ang mga maliliwanag na kulay at kapanapanabik na eksena sa mga larawan na nakikita nila dito ay nagpapanatili sa mga bata na maging engaged at curious. Nahihikayat nila sila na mangarap at tumikha ng kanilang mga sariling kwento. Gamit ang picture book, nahihikayat ito ang mga bata na mas mahalin ang pagbabasa at hindi ito katakutan. Mas nakikita nila na ang pagbabasa ay nakapagdudulot ng saya at hindi takot. Unang hakbang sa pagpapabasa ay mabighani muna ang mga bata sa kwentong pambata. Ibigay natin ang mga babasahin angkop sa kanilang edad, ang picture book. Sabi nga ni Charles Gigna, it is the joyous power of picture books that turns young listeners into readers and readers into writers, na sumusuporta sa ikalimang mahalagang kapangyarihan ng picture book, ang bonding ng magulang at anak. Kapag nagkakabuklod ang pamilya sa pagbabasa ng picture book, ay napatataas nito ang koneksyon ng magulang at ang anak. Ganun din ang anak at ang kwentong kanyang binabasa. Tumataas ang relasyon nila sa isa't isa at nagkakaroon sila ng quality time. Ang pagbubuo at pagbasa ng wordless picture book halimbawa ay nagbibigay daan din sa mga bata na maging aktibong tagapagsalaysay ng mga kwento gamit ang kanilang imahinasyon at magagaling na pag-iisip. Tapos na yung mga araw na kailangan pang hambasin ang palad ng mga bata para magbasa ng abang-ana. Tapos na yung mga araw na kailangan may kurot at bulyaw kapag hindi mabasa ng bata yung nasa abakada o nasa kahit ano pang materials na binibigay sa kanila.
Ito na ang panahon para ang bata mismo ang lumikha ng kanilang mga kwento gamit ang picture book. Ito na ang panahon para tayo naman ang makinig sa kanilang mga kwento. Ito na ang panahon para ialis sila sa kahon at pakinggan natin ang mga tinig ng mga kabataan gamit ang picture book. Sa pagkakataong ito, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng picture book at totoo nga ba ang sinasabi ni Sir Omar dito sa harap na kayang lumikha ng bata ng kwento gamit ang sarili niyang isipan at imahinasyon gamit ang picture book? Tinatawagan ko ang aking mag-aaral sa Bulihan Elementary School, si Ellie Ann Velasco, upang ipakita sa atin ang tunay na kapangyarihan ng picture book. Makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May akid ang kwento ng bayan ko. Hello mga bata! Ngayon, nagkukwento ko sa inyo. Pero, nawawala ang mga salita dito. Pwede ba ako tulungan? Talaga ba? Sige! Ang pangalan ng batang bida sa kwento. Ikaw, ano gusto mo ginawa niya? Oo, ikaw! Chandy! Changi, sige, umpisa na natin. Ang magat nito ay pikon. Excited na ako makipaglaro sa mga pinsan ko. Ay, nandiyan na pala sila. At nagmahal na ako yung Tita Bet. Pero ang sabi ng Tita Bet, andito na pala pinakamaliit sa ating lahat. Diyaman it! Diyaman it! Tara, laro tayo sa labas. Yaya ni Ate Shaira. Parang, masaya na. Sali kaya ako. Sali ako. Yan ang laruin namin. Patapatapik, jackstone, o kaya tagu-taguan. Excited na ako. Sige, pero ikaw tayo. Naglaro tayo ng bulan. Sabi ni Kuya Bal sa akin. Nagabula-bula na kami. Pero, hindi ko sila mabutan dahil ang bilis-bilis nila. Kaya ang sabi ko sa kanila, ayoko na mabulan. Pagod na ang tumakbo. Luksong tinik naman tayo. Yaya ulit ni Ate Shara. At nagluksong tinik namin. Pero, ako na yung tatanong na bigla akong nadapa sa mga pa nila. Kaya ang sabi ko sa kanila, ang daya niyo naman, ang hirap ng mga pinipiling laro. Maliit ka kasi, huwag kang magpikon. Sabi ni Kuya Bon, hindi ako pikon! Hindi ako pikon! Hindi ako pikon! Kaya, una na ako, tapos na sa bahay, para doon umiyak. Nakita ko ni Ate Shaira. Kinabitan niya ako, tiyak siya na maikit. Sabing, Ate, hindi naman ako pikon, diba? Tara na, laro naman yun. Tara, merienda muna tayo. Sabi sa akin ni Ate Shaira. At nagmerienda na kami. Habang nagmerienda kami, nakita ko sila Kuya Bon. Sinabitan niya ako at sabay magsabing, sorry ilaw ko lang kanina. Nusunod natin laro. Ako naman ang kayo. Ang saya-saya ko! Nagtatapi sa kayo. Ikon, maraming salamat bata. Dahil nakilig kayo. Ano ang sinasabi ng kapangyarihan ng picture book? Kung saan hindi takot ang nababayani sa bata, kung hindi saya at pag-asa. Gamit ang picture book, binibigyan
Binubuksan nito ang mga pintuan ng karunungan at imahinasyon, pagkamalikhain ng isang batang mambabasa. Palagi niyong tatandaan na kapag naglabas kayo ng picture book, isip ang gagamitin niyo at imahinasyon. Huwag kayong umasa sa mga nakasulat dito. Kasi wala naman talaga nakasulat doon, di ba, Ellie? Ano mo, di ba? Masaya ka ba, Ellie? Opo. Kayo ba naging masaya kayo kay Ellie? Okay, ito ang kapangyarihan ng picture book. Pero, bumalik tayo sa mahalagang tanong. Ano ang mga aklat pambata ang nasa inyong tahanan at sa paaralan? Ano ang mga aklat na nasa kindergarten at preschool sa inyong lugar? Ito ba ay illustrated book or picture book? Ano kaya ang ginagawa ng inyong paaralan at ano ang ginagawa sa inyong tahanan upang mabighani ang mga batang mambabasa sa pagbabasa? Pagkatapos ng sesyon na ito, ngayong araw na ito, gawin natin ang unang hakbang sa pagpapabasa sa mga bata gamit ang kapangyarihan ng picture book. Tapos na ang aming oras ni Ellie. Maraming salamat sa pakikinig. Padayon at Hiraya Manawan.